Sobrang saya pala mag-mall, no? Tapos magwi-window shopping ka lang. Habang naglalakad nga kami, na-amaze ako sa sobrang daming tao. As in, sobrang daming tao. Tapos meron din iba't ibang aso din dito kami nakita. Tapos meron na nakita mga stop toys na nasa loob ng kulungan. Sabi ko kay mama, pwede niyo bang kunin sila lahat? Kaso ayaw nilang kunin. Pero tinry naman nilang pakawalan lahat ng stop toy dito sa loob ng kulungan nila. Tinatry nga nila tapos umubos lang daw sila ng pera pero ni isa wala naman daw silang nakuha. They keep playing and playing and playing. Pero parang wala naman sila makukuha dyan kaya parang napapagod na din ako mag-isip. Naglalaro din si Ate Shiloh na para bang may makukuha din siya. Tapos tinuturo pa niya kung ano yung gusto niyang makuhang stop toys. Bumili na lang kaya tayo kaysa yung nangunguha kayo dyan pero hindi naman makukuha. Naubos nga lang nila yung token nila dito kakakuha ng mga stop toys na hindi naman makukuha. Pero in fairness, nakakatuwa din naman kumuha ng stop toys sa mga ganito, diba? Pero syempre, lucky mo na lang talaga kung makakakuha ka ng stop toys. Naglaro na nga kami ni mama dito at tinuturo ko sa kanya yung gusto kong stop toys. Kaso si ate naman biglang umalis. Hindi kami pwedeng paghiwalayin ni ate dahil para kami magkadikit ang bitukan nito. Kaya nagagalit ako kasi lumalayo siya sa akin. Hindi siya pwedeng umalis at maglakad-lakad sa mall nang hindi ako kasama, no? Si mama nga hindi pa nananawang kumuha. Nagbabakasakali pa siyang kumuha ng stop toys na hindi naman niya makukuha. Tinigilan na nga nila maglaro dahil wala naman silang mapapala eh. Kahit anong gawin nila, hindi naman talaga sila makakakuha ng stop toys. At dito nga uminto na kami kasi meron nag-hi sa amin. At syempre medyo nahiya ako kaya para nagpapabuhat ako kay mama dito. Dito nga, nagsimula na kami maglakad-lakad at syempre si ate para nagpapabuhat na din siya tapos parang ayaw niyang mawala sa paningin niya si mama. Panaylingon nga si ate kay mama kasi nga syempre natatakot siyang mawala si mama sa mall kasi medyo anga-anga naman din talaga kasi si mama pagdating sa mga lugar. Kaya make sure ni ate na hindi mawawala yung nanay niya. Kumakaripas nga ng takbo si ate dito kasi nga huminto sila mama at saka sa dada. Nung na-make sure na nga ni ate na hindi naman kami iiwan ni mama at dada, naglakad na kami, hinayaan na kami kay uncle na maglakad-lakad at maghanap ng kung ano man dito. Tapos sabi ni mama akit daw kami sa taas kaya naghanap kami ng elevator. Kaso sobrang layo naman pala ng elevator at napakahaba din ng pila at maghihintay pa kami kung papapasukin kami sa loob dahil nga syempre big dogs kami at may mga ibang tao na hindi talaga gusto ng mga aso. So dahil nag-decide na kami mag-escalator na lang kami. Kahit mabibigat kami, binuhat kami nila uncle at saka ni dada. Ako nga sobrang bigat kaya kayang-kaya na akong buhatin ni dada. Si uncle naman kay ate Shiloh para medyo magaang-gaang. Maliit lang yung mall pero parang naliligaw kami. Umakyat kami tapos tsaka kami bumaba. Alam niyo ba, sobrang pagod na pagod ako maglalakad sa mall. Sobrang nakakapagod pala din talaga mag-mall, no? O siya, dito na lang ang aking kwento at see you in part 3. Love you!